Bakit mas mahaba ang buhay ng mga Japanese? Yung mga matatanda sa Japan sa mga lalaki, yung edad nila umaabot ng 8 years old pataas. Sa mga babae naman, umaabot sila ng 86 years old pataas. Ano pa talaga yung sekreto ng mga Japanese? Number 1, red meat versus fish. Yung mga Japanese kasi, bihira lang sila kumain ng karne. Yung diet po nila more on fish saka seafoods. Kaya sa diet nila, mas marami silang nakakain na polyunsaturated fats kaysa sa saturated fats. Tayo kasi mahilig tayo sa karne at mga instant meals. Lalo na guys, diba kung nagmamadali tayo sa umaga, mas gusto natin instant yung paghahain ng pagkain natin. Ano ba yung good fats? Saturated fats ba o polyunsaturated fats? Kapag sinabi po nating saturated fats, ito yung karne na nakakain natin sa karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok. Ito po yung bad fats. Usually, sa room temperature, sila yung nagiging solid. Isipin mo na lang yung saturated fats. Kapag ka nakapasok po yan sa katawan nyo, sila yung naiipon dun sa sides ng mga ugat natin. Pag merong namuong mga taba dun sa gilid ng ugat, magiging konti lang yung blood supply ng organ. Kaya tayo nagkakaroon ng high blood, stroke at atake sa puso. Yung mga polyunsaturated naman guys, sila yung liquid sa room temperature. Usually guys, makikita po natin yan sa vegetable oil, fish oil, o kaya naman sa mga nuts. Yun naman yung type ng fats na healthy para sa puso natin. Usually po guys, ang good sources ng polyunsaturated fats, makakain natin yan sa matatabang isda like sardines, mackerel, tsaka salmon. O diba, kapag ka sinabi nating Japanese food, more on fish and seafoods talaga sila. Number 2, mahilig po sila sa soybean at non-starchy na vegetable. Tayo, ano ba kasi yung hilig natin? Puro kasi tayo soft drinks, milk tea, frap, iced tea. Ang kagandahan kasi sa soybean, meron siyang anti-cancer pati anti-cardiovascular effects. Yung isoflavone, isa tong compound na makikita natin sa soybean. Meron siyang anti-breast cancer tsaka anti-prostate cancer effect. Kaya mababa yung breast cancer at prostate cancer rate sa Japan. Ano ba yung mga example ng mga pagkain na mayaman sa soybean? Tokwa, natto, miso, kanjang, meju at marami pa. So tayo mga Pilipino, mas familiar lang tayo sa tokwa at miso. Sa Japan, marami pang ibang types ng mga soybean fermented products. Yung soybean din kasi guys, maganda tong source ng plant protein. Yung plant protein, maganda yan sa puso natin. Ibang sources naman ng mga plant proteins is seaweed. O diba, yung seaweed, yun yung ginagamit sa sushi sa Japan. Ano pang mga example? Soya milk, spinach, patatas, at marami pa. Number 3, yung mga Japanese, hindi sila mahilig sa matatamis. More on unsweetened green tea yung iniinom nila. O diba, ang gaganda ng katawan nila, bukod sa magandang katawan, magaganda rin yung kutis nila. Sa pa guys, diba, yung sweets talagang nakakatagyawat po yan. Yung green tea, meron po yung antioxidant property. Ibig sabihin, kung antioxidant, ito yung pumoprotekta sa cells natin against cell damage. Isa pang kagandahan ng green tea, nakakapayat po yan. Pinapataas niya yung metabolic rate ng isang tao. Nakakatulong din po yung green tea sa pagtunaw ng mga taba natin. Tayo, diba, ayaw natin sa green tea kasi walang lasa. Mas gusto natin yung soft drinks, milk tea, frap, iced tea. Mas gusto kasi natin yung mga drinks na gumuguhit sa lalamunan. Kaya kung mapapansin mo, meron talagang malaking epekto yung mga kinakain natin sa magiging lifespan natin. Kung more on fast food ka or more on instant food ka, mas mabilis tayong magkasakit. Tulad ng high blood, diabetes, stroke at atake sa puso. Kaya kung gusto po nating humaba ang buhay natin, iwasan natin ang pagkain ng mga ganyan.